Hello everyone, nais ko lamang pong magbahagi sa inyo ng isang maikling mensahe para sa ah, Holy Wednesday, ngayong Holy Week. Alam niyo po mga kaibigan, kailangan matuto tayong magnilay itong Holy Week, hindi para gumala o mamasyal. At malaki pong may tutulong nito sa ating buhay dahil alam niyo po, ang Holy Week ay ipinakikita na talagang ang ating Panginoon ay minahal tayo ng sobra-sobra, na inilaan niya ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal sa atin upang tayo ay tubusin sa mga kasalanan na ating mga nagawa. At tulad nga ng sinabi dito sa 1 John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who believe in Him may not perish but may have life and everlasting." So, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon mga kaibigan, na ibinigay ang kanyang sariling buhay para sa atin upang tayo ay matubos sa kasalanan at magkaroon tayo ng everlasting life. Kaya ipinadala ng ating amang sa langit ang kanyang anak. For God did not send His Son into the world in order to judge the world, but that the world might be saved through Him. He who believes in Him is not judged, but he does not believe in already judged, because he does not believe in the name of the only begotten Son of God. So yan po ay nasa John 3:16 hanggang sa 18, from 16 to verse 18. So ayan nga po mga kaibigan, tulad ng sinasabi ko, ang buhay natin ay inahalin tulad ko dito sa puno ng saging. Alam niyo po, ang puno ng saging, pag inalagaan nyo yan, mamumunga yan ng marami. Magbibigay ng lili, magbibigay ng kasaganaan sa atin. Makakakain tayo, maraming pakinabang po ang puno na yan mga kaibigan. Ang mga dahon yan magagamit, ang katawan, ganun din po ang bunga, ang puso. Kaya nga lagi may kasabihan, mabuti pa ang puno ng saging may puso. Subalit ang tao naturingan may puso nga, hindi naman ginagamit. Kasi totoo po yan mga kaibigan, sa panahon ngayon, alam niyo po kung minsan ang tao parang wala ng puso. Ama sa anak, magulang sa anak, nagpapatayan, nag-aaway, nagsusuntukan, nagbabangayan. Ang kailan lang, itong kahapon lang na balita, ang apo pinatay ang kanyang lolo. O ano na nga ba ang nangyayari sa ating daigdig mga kaibigan? Asan ang pag-ibig, asan ang pagmamahal na itinuturo ng ating Panginoon? Kasi yun po ang itinuturo sa ating Panginoon, pag-ibig, pagmamahal sa kapwa, sharing, giving, damayan, hindi man sa material na bagay, kundi sa spiritual mga kaibigan. Kasi yun ang nais ng ating Panginoon, to reach out one another, to love one another, to help one another. If you have more than enough, why not give others? Kung sobra-sobra naman sa iyo, bakit hindi mo ibahagi doon sa mga nangangailangan, especially to the needy? Sa panahon ito, kailangan natin yan dahil lahat nagtataasan ang mga bilihin. Ang daming mga nangyayari na sa ating daigdig, samot-sari ng mga kalamidad, hindi niyo po ba napapansin? Talaga, the end of times is getting closer na mga kaibigan. Kaya, kailan pa kayo magbabago? Kung huli na, dapat hanggat maaga, magising na kayo, matuto tayong umibig, matuto tayong magmahal. Huwag natin tingnan ang mga material na bagay, ang mga kayamanan, dahil lahat yan, iiwan yan, hindi natin madadala yan. Ang mga yan ay pansamantala lamang. Itong daigdig na ito, hindi ito ang ating tirahan. Tayo'y dumadaan lamang dito mga kaibigan, lagi niyong tandaan. Dahil sabi nga nila, life is short, kaya huwag mo nang paikliin pa. Napakaikli na nga ng buhay, kung paikliin mo pa, ano na ang mangyayari? Kasi nga, hindi ito ang ating magiging huling hantungan. Dumadaan lamang po tayo. Lahat ng pagsubok andito. Sinusubok tayo. We are all passing through the rough ages in life. Kaya kailangan talaga mga kaibigan, manalangin tayo, magdasal tayo, hilingin natin sa ating Panginoon na i-guide niya tayo to light our path as we pass by in this world. Dahil alam niyo po, ang daigdig na ito ay talagang mahirap, magulo, masakit, mapanghusga. Marami po. Kaya, kailangan maging matatag tayo, mga kaibigan, sa anuman mga pagsubok na dumarating. So, ano ang dapat natin gawin? Humawak lamang po tayo sa mga salita ng Diyos. Manalangin tayo, tulad nitong sinasabi dito sa Psalm chapter 22, sa verse 1 hanggang
dito sa verse 4, ang sabi dito, "The Lord is my shepherd, I shall not want. In verdant pasture, He gives me repose. Beside restful waters, He leads me. He refreshes my soul. He guides me in right paths for His name's sake. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for You are at my side. Why your road and your stop that give me courage." So ayan po mga kaibigan. So kahit na lumakad tayo sa mga magugulo at na mga nakakatakot na lugar, hindi tayo matatakot dahil alam natin na andyan ang ating Panginoon. So tiwala lang sa ating Panginoon mga kaibigan, dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Makasalanan ka man, matindi man ang naging pagkakasala mo, ihingi mo lamang po yan ng tawad sa ating Panginoon. Patatawarin tayo mga kaibigan. Lahat tayo nagkakamali. Ako, ikaw, tayong lahat nagkakasala dahil tao lamang. Subalit kung hihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, lahat po yan ay maglalaho at tayo ay kanyang babaguhin mga kaibigan. So itong Holy Week ay gamitin natin ito upang magnilay sa mga salita ng Diyos mga kaibigan, na tulad nung sinasabi nga natin na mabuti pa ang saging may puso. Gawin natin ang pag-ibig at pagmamahal, ibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Kalimutan na natin ang mga hidwaan, kalimutan na natin ang mga alitan, magpatawaran po tayo. Pwede naman po tayo magpatawad ngayon. Kung ayaw nyo na makipag-usap, umiiwas, lumalayo, okay na po yun, basta ang mahalaga nagpatawad. Kung magkita kayo, kung batiin ka o di batiin mo, pero hanggang doon na lang. Siyempre, nag-iingat ka na rin na maulit muli dahil tao nga lang, nagkakamali, natutukso, marupok. So ganun lang po mga kaibigan. Ang mahalaga hiningi mo na ng tawad, nagpatawad ka upang patawarin din tayo ng ating Panginoon. Ganun lang ang buhay mga kaibigan. Ang sabi ng Diyos, magpatawad tayo ng maraming bisis, hindi lang isang bisis kundi maraming bisis, anuman pagkakamali ng ating kapwa. Ang mahalaga, palitan natin ng pag-ibig at pagmamahal. Basta't ang importante sa panahon ngayon ay tiwala sa ating Panginoon, dahil kakaiba na ang nangyayari sa ating daigdig mga kaibigan. Talagang yung end of times na mga signs talagang nagpapakita na po mga kaibigan. So muli mga kaibigan, ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ako'y nagpapasalamat na hari nawa magnilay tayo ngayong Holy Week na ito, at wag natin ubusin sa pamamasyalaman at paggala, dahil mahalaga po ang linggong ito para sa ating Panginoon, at hindi lamang sa linggong ito at sa mga araw pandarating. Andyan lagi ang Panginoon sa atin, basta't lagi natin siyang isa puso. Maraming salamat sa inyo, at muli ako'y nagpapaalam.